ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Dahan-dahan nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas nito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. And totoo rin, yung mga gumagamit ng bata sa kanilang krimen shall also be punished sa krimen na pinagawa nila, with even the parents taking the blame. Pero sometimes, again, katulad nga ng sinabi nila Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, na sometimes the kids are the ones forming those syndicates themselves. Kasi hanggang hindi sila matatamaan, hindi sila makukulong. Ang problema kasi, and totoo, ang sinasabi ng iba, na ang kabataan ngayon, yes, pwede natin masisi yung implementasyon ng batas. But at that point, hindi na rin yan dapat ang sinisisi natin. Yes, of course, rehabilitation is a must. Lalo na sa mga, delinquents lang, yung mga hindi gumawa ng heinous crimes.